ba ito Hindi, ma'am. Oh, kasi natatakot ako, baka mabuwal to. Yeah. Pwede na ugain eh. Walang nalalaglag, kuya. Ano ba naman yun tatanggalan na ng bituka, buhay pa rin? Wala, kuya. Zombie. Isang bayang matatagpuan sa paanan ng Sierra Madre, na palilibutan ng mga bundok at talon. Ay, hindi ko kaya yan! Ay, kuya! Dire-diretso lang! Ay! Samahan niyo ako sa Tanay Rizal. Baka bumangga ako sa puno! Para sa isa na namang exciting food adventure. Ayaw pasungkit ah! Makikijoin din sa atin ang kapuso comedian si May Bautista. Isa! Ah! I did it! Tara na, mamasyal at mabusog. Napakasarap. I love it. Sa Tanay Rizal. First stop, ang isang farm na may ekta-ektaryang puno ng pili. Ang pili trees ay endemic sa Pilipinas at karaniwang makikita sa Bicol region. Ibig sabihin nito, sa Pilipinas lang natural na tumutubo ang mga pili trees. Alam niyo ba kung ano ito? Pili nuts. Kapag sinabing pili nuts, ang unang pumapasok sa isipan natin, Bicol region. Kasi sa iilang lugar lang sa mundo tumutubo ang pili. At ang tawag nga daw dito ay crown jewel of Bicol. Kasi sa pagkakaalam ko, sa Bicol lang tumutubo ang pili. Pero, andito ako sa Tanay Rizal, merong plantation ng pili dito. At mag-harvest tayo ngayon. Samahan ninyo akong umakyat ng puno. Madulas daw po kasi yung branches ng pili. Kaya nag-harness tayo para lang sigurado. Diyan, ma'am. Okay ka na dyan. Dito lang ako? Opo. Saan ba meron? Ayan, ma'am. Ang dami. Hindi. Green pa to ay. Ah, ito. Kailangan lang nating hilain para lumapit yun. Ganyan lang. Kasi hulaglag ko lang. Ma'am. Ah, ito dami dito. Ay, di ba ito Hindi, ma'am. Oh, di ko Ma'am, maaabot. ito na lang po para mas madali. Ah, ito na. Saan pa? Ayaw pasungkit ah. Ayun, sa dulo. Malayo na kasi yung iba eh. Malalaglag na tayo kapag nandun tayo. Ito sa taas. Sa farm na ito sa Tanay Rizal, mayroong lagpas 100 puno ng pili nuts. Saan ka kumakapit, kuya, dito? O hindi ka na kumakapit? Ito lang po kayo apak sa may puno ng sanga. Ha? Sa may puno ng sanga. Ako, dito po kayo apak. Saan ako haham? Kasi natatakot ako, baka mabuwal to. Hindi pala, ma. Yeah. Madami kaya? Okay na, baba na tayo. Mamumulot naman tayo ngayon. Matapos ang pag-akyat ng puno, mamumulot naman tayo ng grasya. Ito yung mga nakuha namin.
pili na nakuha natin hindi pa raw agad makakain. Dahil kailangan pa itong ibabad sa tubig ng magdamag para lumambot ang balat. At saka ito babalatan at ibibilad sa araw para patuyuin. Kapag tuyo na ang mga pili, pwede na itong hatiin sa gitna. Kasi napakatigas nitong pili nut. Kailangan buksan natin siya. Tapos kailangan pang i-roast. Opo. Okay, so paano po ang pagbubukas? Pataga po ma'am, paitak talaga. Yan, ganyan lang. Tapos po, ito, pwede nang kainin yan. Pwede na po, pero i-roast muna natin para mas Para mas masarap. Sarap kainin. Hindi naman kailangang matigas na yung Opo. Gigil na gigil Hindi kasi naman baka po. mamaya Kasi malutong na rin naman mabasag. po yung ano niya. Oo, actually madali lang po siya. Ganyan lang. Tak! di ba? Ganyan lang. Huwag yung masyadong may galit. Kasi kapag ginawa mo yung masyadong tak! May galit. Putol. Mapuputol, di ba? So, yung parang saktong galit lang. Saktong galit? Ikaw ha? Sige pa. Ganon. Ganon lang ang gagawin. Di ba? Ganon lang. Yung lamang. Opo, kasi po tuyo eh. Ang lasa niya parang almonds. Real Opo, almonds. hindi po siya nalalayo sa almond. Di ba? Opo. Galing na kagad ni ma'am mag-ano. This is so therapeutic. Ang mga nabiyak na pili, ibababad naman sa mainit na tubig sa loob ng 5 minuto. So, pagkatapos ng 5 minuto na pagbabad sa mainit na tubig, mainit pa rin siya. Ay, ang init pa rin. Ito, pwede na nating balatan. Opo. Tignan natin ngayon. Ayan, mas madali na siyang balatan, diba? Natatanggal ka agad. Hindi katulad kanina, kinukutkot isa-isa. Opo. Ay, ang galing. Sarap, kuya. Mas masarap pa yan kapag Pag na-roast na po. na-roast pa. Hindi lang masarap papakin ng pili nut, pwede rin itong pampasarap sa mga lutuin. So, eto na po yung mga nabalatan nating pili. Ihahalo na natin ngayon ito sa laing. Kasama ko dito si Ate Irma. Ang init na nito, ate. Anong gagawin natin dyan? Kailangan munang isangag ang mga nabalatang pili nuts sa kawali hanggang sa matusta o maging golden brown ang kulay nito. Sunod naman itong didikdikin. Sarap? Ang turot. Kapag nadurog na ang mga pili nuts, pwede nang simulan ang pagluto ng laing pasta. Sa kawali, magigisa muna ng bawang, luya, sibuyas at baboy. At saka ihahalo ang balaw o ang pampalasa mula sa Bicol na gawa sa bagoong alamang. Ito po yung balaw. Maalat po siya. Alat? Parang kinain ko yung buong dagat dun, Wow, ang alat. Sunod na ilalagay ang pangalawang pigang gata. Pakukuluin lang ito ng 5 minuto at saka ihahalo ang dahon ng gabi at pakukuluin muli. Sunod na ilalagay ang unang pigang gata. Lagyan ng asin at siling pula. Pakukuluan lang ito ng 30 minuto hanggang magmantika ang gata. Ang ginagawa nila, hinahalo nila sa pasta. Ang mga dinikdik na pili nuts ilalagay bilang toppings. Alright! Ay, excited na akong kumain. Laing pasta with crushed pili. Tikman na natin. Ready na ang laing pasta with crushed pili nuts. It looks really good. At saka, ang bango-bango niya kanina. Siyempre, meron ako ditong pa-pili nuts. Nadagdagan ko pa. Napakasarap.
Yung linamnam ng laing, nalalasahan mo yung gabi. Yung pili nuts, para siyang pangdagdag crunch ba? Ang sarap naman ito. Kalain mo yung laing pala, hindi lang pala sa kanin masarap. Pwede rin pala sa pasta, tapos talagang yung pili, added flavor, added crunch. Winner! Dahil sa malalawak na lupain at mga bundok na bahagi ng Sierra Madre Mountain Range, perfect ang lugar na ito for camping. Ang mga camping site meron ding extreme outdoor activities na pwedeng subukan. At syempre, hindi tayo magpapahuli dyan. Susubukan ko ang ATV ride sa isang camping site sa Tanay Rizal. Saan ba pupunta? Hindi ako marunong. Susunod ako kay Sir. Dire-diretso lang! Ha? Yay! Yay! Nagutom ako doon! Magluto na lang tayo! Ayoko na ng ganito! Nakakatakot! Sa camping site na ito, meron din daw silang putahing ibinibida. So, ito yung mga nakuha nating hito mula dito sa ilog ng Tanay Rizal. Kasama ko dito si Kuya Romeo. Namatay na tong mga hito na to. Binabad namin sa suka, tapos namatay na siya. Ayun. Lilinisin So ngayon, ngayon. kailangan na namin silang linisin. Ay, buhay pa! Looy! Patay na siguro yan, Kuya. Ano ba naman yun natanggal na ng bito? Kabuhay pa rin. Ayan. Nay! Sure. Paano nangyari yun? Sunod namang lalamasin sa asin ng hito. Ginagawa ang prosesong ito para maalis ang dulas ng hito. Pagkatapos, babadlawan ito at pwede nang iluto. So, ito na yung nalinis namin na hito. Pwede na itong iluto, pero... Kuya, pumipintig pa. Nag-zombie, ma'am. Oo, parang pumipintig pa eh. Ay, muscle-spasm na lang to. Hindi po buhay yung isda. Namatay na po to. Mamantika kasi yung ano na yan, isda na yan. Nag-o-oil. Deadly. Sabi nga nila kailangan minsan lumayo ka para huwag masaktan. Ay, Diyos ko! Ano ba yan? Buhay pa siya, ma'am. Ay, Diyos ko, Lord! Itatabi muna ang mga napritong hito. Sa parehong kawali, igigisa ang bawang, luyang dilaw, sibuyas, luyang puti, at siling haba. Sunod na ihahalo ang gata at suka. At saka ito lalagyan ng asin, paminta, at seasoning. Huling ilalagay ang piniritong hito. Pakuluin lang ito ng ilang minuto. Luto na ang paksiw na hito sa gata. Okay, eto na po ang ating paksiw na hito sa gata. Pasado kaya sa panlasa? Titikman natin yan mamaya. Bukod sa mga matataas na pili tree sa farm na ito, isa pa sa mga inaalagaan dito ay mga bibe. Ang nakatoka sa panghuhuli ng mga bibe, kilala sa kanyang mga nakakatawang hirit, ang kapuso comedian, Hey Bautista. Hey, Barkada! O diba, sobrang close nila sa akin, tumatakbo. Hey, we're friends, right? May, bago maghabol ng mga bibe, kailangan daw muna nilang kumain. Sige, ako na naman ang bupo. Eto. Kuya,
Di po kasama sa pinapakain po, kuya na. Paano po yung pagtawag sa kanila? Bibibig. Bibi? Yes po. Isa rin ba kayo sa mga nalilito sa bibe at itik? Teka, ano nga ba ang pagkakaiba? Pinasarap trivia muna tayo. Ang bibe at itik ay parehong pato. Ang bibe ay karaniwang kulay puti, samantalang ang mga itik naman kulay brown, black o kaya gray. Sa farm na ito, inaalagaan at pinararami ang mga bibe para sa kanilang karne. Ay! Gutom naman kayo! Are you guys excited? Mga kapuso, today is my fans day! Look at my fans! Mga fans ko puro bibi. First challenge, done! O ano May, ready ka na ba? Simulan na ang habulan! Dahil nakakain na sila, it's time for me to eat. Ako naman ang kakain sa kanila. Paano po ba pag hinuli, yung tamang paraan ng paghawak? Halimbawa nito, kuya, Pag patingin. hinawakan niyo po. Pag ganyan, paharap sa'yo yung ano. Pag ganyan. Yes po. Hindi sila masasaktan. Hindi naman po. Hindi yung katulad parang manok na kaganon. Opo. Kuya! Ang challenge nito, pababa din kasi yung lupa. Kuya! Wala kang tulong, ano? Pero 1, 2, 3. Oh! Ang dali lang! Yay! 1 point! Wow! Ang lakas nito! Wow! Ang lakas nito, Parang agila to, Kuya! Lipad! Uy, ang lakas nito! Kuya, hawakan mo please. Baka ma-injured. Baka pwede mo ba ako tulungan ng bahya? Okay. Ito pure white naman ang target ko, Pure white. Yung kanina pure white, ito makinis. Hala! Yay! 2 points! Isa! Uy, grabe. Mapanganib. Okay. Ito siya. Tama ba? Ito siya. Kuya, corner. Tapos i-dribble mo. Corner dyan, Guardia. Kuya, guardia ka, Kuya! Bibi! Huwag mo akong tutulungan! I did it! Ay, ang lakas nito. Wow! Successful! Ang galing mo talaga, May! Dahil dyan, deserve mo ang masarap na ulam. Nakatikim na ba kayo ng lumpak? Yan daw ang ipinagmamalaking putahe ng mga taga-Tanay gamit ang karne ng bibe. Ang lumpak ay parang suman version na may palamang karne ng bibe. Sa paggawa ng lumpak, una munang lulutuin ang magiging palaman nito. Sa mainit na kawali, magigisa ng bawang, sibuyas, luyang puti at luyang dilaw. Saka ihahalo ang fresh na karne ng bibe. Isasangkutsa lang ito hanggang sa mag-golden brown ng karne. Sunod na ilalagay ang gata, asin, tanglad, at papaya. Pakuluin lang ito ng 10 minuto. Okay. Ate, what's the next po? Ay, yan. ito na, kumukulo na talaga. Kumukulo Ngayon po ay Ito na yung pangalawang gata. Lagay na natin. Ayan, lagay na. Sige. Woo! Sige, lagay yun na. Ayan. Wow. Naku, mas malinamnam to. Mas malinam po siya. Sunod namang ilalagay ang dahon ng kaffir lime o kabuyaw sa Tagalog. May hahalan tulad ito sa dahon ng kalamansi o dayak. Hahaluin lang ito at pakukuluin ng 10 minuto o hanggang sa matuyo ang gata. Kapag natuyo na ang gata, pwede na itong iset aside. At akala nyo tapos na po ang ating lumpak.
No, ito pa lamang po yung first step. Ang susunod natin ay hihimayin pa Hihimayin natin pa ito. po natin siya. Ay, akala ko kanin na lang ang kulang. Alright, eto na yung nahimay na yung unang niluto natin kanina, okay? So huwag kayong mag-alala, papunta na ho tayo talaga sa lumpak, okay? Sa proseso muna tayo. Pagkatapos mahimay ate, ano po susunod? Sa mainit na kawali, ilalagay ang gata. Sunod itong lalagyan ng tanglad bilang pampalasa. Pagkatapos, ihalo na ang malagkit na bigas. Hahaluin lang ito ng ilang minuto hanggang sa maluto ang bigas. Kapag malambot na ang bigas, pwede nang simulan ang pagbabalot ng lumpak. Sa pagbabalot ng lumpak, gumagamit sila ng dahon ng hagik-hik. Karaniwan itong ginagamit sa pagbabalot ng suman at iba pang pagkain. Pinapalaman ng hinimay na laman ng bibe sa malagkit na bigas. Saka ito ibabalot sa dahon ng hagik-hik. Pagkatapos magbalot, Ay, ganda! i-steam ito ng 10 minuto. Maya-maya pa, pwede nang lantakan ang lumpa ng Tanay Rizal. Wow! Parang boboto. Yung ano po, tamales sa Pampanga. Parang tamales. Parang tamales, mukhang kalamay. Anong lasa kaya nito? Harap. Panalo. Naiba yung pagtingin ko sa bibe. Ibig sabihin, hindi lang pag sinabing bibe, yes, kaldereta, hindi. Meron pang ibang pwedeng lutuin sa bibe na interesting at masarap pa. Like this, lumpak, tumpak. Ang ating food adventure sa Tanay hindi pa raw natatapos dahil si May, may huhukayin sa lupa. At balita ko, favorite niya itong ihanda tuwing Pasko. Ilang days na lang at Pasko na. I'm sure everybody's excited. Wow, ang galing ko na talaga mag-English. I'm so excited at hindi niyo po na itatanong, favorite ko ang ube. Yun ang nilook forward ko kapag Pasko. Yung meron akong matikman na ube halaya. Yung totoong ube halaya. Ano po bang itsura talaga ng mga ube? Tama po ba mga ganito? Hindi po. Ito po yung tangkay ng ube ito. Ayan, Ito po, o nasan po yung ibang bahagi ng katawan ng ube? Ito lang. Pagka po ganito na, namamatay na po yan siya. Ibig sabihin... Matutuyo na po siya. Yung laman niya, ready na pong hukayin. Oh, ayan na. Ito ube na talaga to. Yan po. Kahit na naapakan natin. Opo. Oh, wow. Tuwing Pasko, mas in-demand daw ang ube dahil sa nakasanayan nating kakanin na gawa rito, ang ube halaya. Uy, grabe. Hirap po. Ano? Wala po nagagawa. Mahirap na. Shucks. Ang dami niyang kapitbahay na ugat. Ay, kuya. Laman na po yun. Oo nga, naramdaman ko. Aray, para ako nasaktan. Tansyado niyo na? Ay! Yay! Para siya kamote. Opo. Ito po, Uy, ito ilan yung na yun? unang laman, yung itinanim. Okay, so wala na to. Wala na po yan. Ito po yung bago. Ito yung gagamitin talaga natin. Ah, so hindi itong buong to Hindi na po. ano? Ay, ito po yung isang laman niya na talagang gagamitin. Ang napagdesisyon na namin, pwede na to. Kasi at least sabi naman ni Kuya Tansya niya, mga 6 na lanera. Mga Tama, 4 po, Kuya? 4. 4. Pwede dagdagan, okay? 4 na lanera. I think this is already a Merry for Christmas. Let's go, Kuya. Sa paggawa ng ube halaya, kailangan munang hiwain sa mas maliliit na sukat ang nahukay na ube. At saka ito pakukuluan hanggang sa lumambot. Kapag malambot na ang ube, imamash ito o dudurugin hanggang maging pino ang consistency. Sa isang bowl, paghahaluin ang nadurog na ube, evaporated milk, coconut milk at condensed milk. At para maiwasan ang pamumuo ng ube, sasalain ito at saka ibe-blender para maging pinong-pino ang texture ng ube halaya mixture. Huling ihahalo ang asukal. Sunod naman itong isasalang sa mainit na kawali.
Haluin ito hanggang lumagkit ang consistency ng halaya mixture. Huling ilalagay ang butter at hahaluin muli hanggang sa lumambot at lumagkit ito. Pagkatapos ng matagal na paghahalo, pwede nang isalin ang ube halaya. Medyo natikman ko na to habang niluluto pero konting-konti lang. Gusto ko syempre ma-surprise. So kahit anong ano na to ha, kasi akin naman to lahat Wow, si Lolo. Wow, the color! Kaya din siguro ito sumikat tuwing Christmas season dahil sa tingkad ng kulay, the smell, the aroma, and of course, yung lasa ng ubi halaya. I told you. Ang sarap. Sobrang creamy. Sarap! Ang galing magluto ni Miss Kay, ha? May Kay ang ube. Sarap. Very creamy. Pagkatapos masubukan ng ATV ride, oras na para tikman ang ating pinaghirapang paksiw na hito sa gata. Sarap. Ang sarap nung sauce. Talagang lasang-lasa mo yung gata. Mas lamang actually yung gata kesa sa suka. Malinamnam talaga siya. Tapos masarap yung flavor ng luyan dilaw. Yung hito naman, hindi siya malansa, tsaka wala siyang aftertaste. Saktong-sakto lang yung lasa ng hito. Mapaparami ka ng kanin dito. Pwede nang ugain Walang nalalaglag, kuya. Ito marami ng hinog dito Sa ating pagbisita sa bayan ng Tanay, hindi lang matitinding hamon ang ating nasubukan. Ano ba naman yun tatanggalan na ng bituka, buhay pa rin? Ang bulubunduking may itinatagong angking ganda, talaga nga namang mapapawaw ang mga bibisita. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at salo-salo, ako po si Cara David. Ito ang Pinas Sarap. Napakasarap.